Meron po akong ipapakita sa inyo. Sana makuha. Makukuha kaya ito. Ayan, oh, grabe. Ito nga ba yun? Nakikita ba? Nakikita kaya? Ayan, ang bukol, oh. Bukol po yan, ah. Ayan, oh. Bukol. Alam nyo kung ano yung bukol na yan? Yan po ay bukol mula doon sa pagkakapukpok, pagpalo ng cellphone ni Hanilet, yung asawa ni Duterte. At yung pinukpok na yan ay isang SAP, Special Action Force ng PNP, na kasama ni General Torre doon sa paghuli kay Duterte sa airport hanggang sa Villamor. Ang laki ng bukol, oh. Ayan, oh. Yan po yun. Ha? Ewan ko kung mapapalaki pa. Pero yun talaga, oh, laki ng bukol. Na-hospital po yan. At saka doon sa isang video na ipinakita ko, kanyang maalaala, kitang-kita yung pagpalo at saka po yung tunog, yung lakas ng palo. Grabe po yan. Ewan ko kung, tingnan natin kung may play dito. Kung makikita dito yung palo, yung pagpokpok. Kitang-kita kasi nagkagulo sila eh. Ito yung gawin niyo! Ayan, oh, nagkagulo sila. Oh. Pinukpok talaga. Oh. Dinig ba niyo yung pok? Ayan, oh. Yan yung gulo eh. Yan po yung kaguluhan dun eh. Grabe, ano? At ito yung biktima. Ayan, oh. O, yan. May plaster na po. Ayan, ang laki ng bukol, oh. Yan po yung bukol sa ulo, sa noo. Grabe. Sa noo yung bukol niya, ang laki, oh. Yung pagkakapalo. Ayan, oh. Sandali, ipakita na natin. Ayan, oh. Yung buong dugo pa, kawawa naman. Sandali, bakit nagkakaganon? Ayan. Sandali at kung makikita. Ayan, oh. Kitang-kita yung bukol, ang laki, oh. Kitang-kita yung pagkakahataw. Ito po yung pinaghihiwalay. Okay? Kaya ho nagkaroon ng bukol na kanyan, ay pinukpok kasi nung cellphone, yung hawak ni Hanilet, yung asawa ni Duterte. Inaawat siya ng mga pulis, pinapalayo siya doon sa upuan ni dating Pangulong Duterte. Ay nung naglalakad na sila at pinalalayo siya, hinataw, kitang-kita doon sa video. Pinukpok na ganun. Ay ulon, tinamaan yung noo. Isipin mo, pulis yan, naka-uniforme. Kaya nga ang balita ko, ewan ko kung itutuloy. Ang balita ko po, magpapile pa ng kaso. Kakasuhan pa itong si Hanilet. Kabanseng na ba? Ano ba apelido nun? Yung asawa ni Duterte. Dahil doon sa ginawang pagpukpok sa noo, sa ulo. Na-hospital po yan eh. Nawalang bigla yan. Dahil sabi ni General Torre, matapos yung pagpukpok na ganyan, inuutos niya dahil sa hospital. Kasi ang laki ng bukol. Masyado naging physical. Marami ko kasi nangyari doon. Alam nyo, hindi pa nga masyado lumalabas pero inamin na rin ni General Torre yan na dating Executive Secretary Salvador Medaldea, pinusasa niya. Dahil nga obstruction of justice. Ilang oras na siyang nakikiusap at nakikipagdebate sa mga abogado pero sabi niya enough na, dapat isakay na sa eroplano, dapat umalis na si Villamor ang dating Pangulo. Pero lagi daw hinaharang nung si Attorney Salvador Medaldea, yung dating Executive Secretary ni Duterte. Kaya winarningan siya, hindi tumigil. So sabi niya, you're now under arrest. Dahil obstruction of justice. Pinusasan. Nung mapusasan, dinila doon sa sakyan. Nung madala sa sakyan, bumalik si General Torre doon sa loob, doon sa holding area, sa may port din mismo sa Villamor, at dala-dala yung posas. Doon daw nakita raw ni Pangulong Ramos yun, Pangulong Duterte, na pinusasan si Medaldea, tapos pagbalik, bit-bit ni Torre yung posas, kaya natakot, hindi naman natakot, kung hindi nakita ni Duterte, kaya doon napilitan sumama na. So, matindi po yung naging komosyon. Naipakita ko na doon sa ibang mga video ko, yung pakireplay na lang, antindi po nung naging komosyon na yan. 12 oras na nagtyaga si General Torre ng PNP CIDJ para makakumbinsi si Duterte na maisakay ng eroplano. From airport to Villamor. Sa Villamor po. Alam mo, isa pang istorya dyan. Yung Villamor po, yun yung holding area ng presidente ni Pangulong Marcos. Kahit nung presidente pa si Duterte, merong holding area dyan, pag ang Pangulo ay papaalis, pupunta sa abroad. Yan ang temporaryong tumatambay. At alam ba nyo yung upuan, sabi ni General Torre,
Doon sa interview ni Claire Castro sa Malacanang, yung upuan ni Pangulong Marcos, yun ang inupuan, yun ang ginamit ni Digong. Doon sa loob mismo ng holding area sa Villamor. Ba, parang feeling siya pa rin ang presidente. Alam nyo, ang upuan ng presidente, walang ibang uupo dyan kundi presidente lang. Kaya pala ang ganda-ganda ng upo. Kulay puti, di ba? Nakita nyo sa mga video, ang ganda ng pagkakaupo ni Duterte. Ayun pala ang upuan ng Pangulo. So doon daw umupo. Kaya talagang masyadong VIP, sabi ni Torre, grabe ang VIP na kailang ibinigay. Maraming pagkain galing sa labas, galing sa kanila, galing sa pamilya ng mga Duterte. Kung saan-saan ang galing, kaya hindi na totoong nagutom. Marami raw pagkain na dumating doon sa loob. At pinahiga pa doon sa higaan ng Pangulo. Kung yung mga gunita na parang nakadextrose ba yun o ano bang natutulog dahil naantok daw si Duterte ng panahon yun. Pinatulog doon sa higaan ng Pangulo. Kahit na hindi dapat kasi ang humihiga doon nagpapahinga, ang incumbent president lang. Eh pinayagan pa rin. Ganon katindi ang VIP treatment na ginawa ng ating kapulisan. Pinagamit yung upuan at higaan ng Pangulong Marcos Jr. para lang walang masabi. Pero pinalabas pa rin ng mga kailang kaalyado ay ginutom, hinaras at hindi binigyan ng pagkakataon. So hindi ho totoo yun. Ang sinasabi ni General Torre, lahat ng pabor ay ibinigay bago na nila naisakay. Kaya nga humantong sa napilitan na silang ilabas kasi humahaba ang oras. Nung ilabas nila si Kitty at saka yung anak at saka si Hanelet, nung inilalabas nila, doon nga siya namukpok, nagmumura at kung ano mga sinabi. Pinukpok kaya nga nabukulan yung isang pulis ng ospital. Pero nauna noon, nailabas na, napusasa na si Medeldea. Ang balak pala ni General Torre, mula nung may hatid siya sa sakyan na may posas si Salvador Medeldea, kaya niya daladala yung posas pagbalik. Ang kanyang pupusasan ay si Attorney Delgra. Pero pagbalik niya daw, wala na dun sa upuan kung malapit kay dating Pangulo na ilayo na ng pulis. Hindi naman si Duterte ang pupusasan. Ayun. So, ipinakita ni Torre ang kanyang tapang at trabaho na kayang gawin niya dahil order ng court, kahit pa dating Pangulo, dating Executive Secretary, kahit pa mga abogado. Ibang klase ang tapang nito, mamang ito. Ha? Nakipagtalo sa mga abogado. Inaresto on the spot ang dating Executive Secretary. Ang laking tao nun. Ang laking mama nun, si Medeldea, di ba? Eh, yun ang unang humaharang sa kanila una, na hindi na pala nakatiis, kaya pala biglang nawa ng bandang huli, nawala sa upuan, yung pala pinusasa na, isinakay sa sakyan. Pero tinanggal din yung posas dahil nag-request na yun ang isamang abogado doon sa aeroplano, kaya magkatabi sa upuan si Duterte at saka si Medeldea nung palipad na. Inalis na yung posas. O ganun ang nangyari. Ang lupit, ano ha? Nagawa ng isang Major General na si Nicolas Torre III. Ibang klase ang tapang at lakas ng loob. Sabi niya, nakahanda naman siyang harapin ang lahat ng mga kung ano man sasabihin at gagawin. Ang kanya, sinunod lang niya ang kapangyarihan ng batas na ipatupad ng warrant of arrest. Kaya kahit dating Executive Secretary at abogado, kanyang pinusasan. Pasalamat na si Delgra, hindi napusasan yung nakabarong. Lagi nakabarong doon, di ba? At si Duterte kahit anong sinabi niya, hindi sinunod. Isinakay sa aeroplano at pinalipad. Ayun. Matindi. Baka magkadimandahan pa. May nasaktang pulis. Ang laki ng bukol eh. Ano inyong masasabi dyan? Please like and share ng video ito.